So, hi guys! May nagtanong din sa akin kung ako daw ay papipiliin, ano daw ang mas better, diploma ba daw or diskarte? Well, actually, nakadepende kasi yan sa sitwasyon. Hindi ibig sabihin na nag-success ka sa diskarte mo is kailangan ka ng gayahin ng iba. At hindi rin naman ibig sabihin na nakapagtapos ka at may diploma ka, ay gagayahin ka rin ng iba. So, nakadepende talaga sa sitwasyon. Unahin natin tong diploma. Alam naman natin dito sa Pilipinas na bago ka makapag-apply sa isang magandang posisyon, it's either tapos ka ng high school, college level ka, or college graduate. Doon pa lang sa standard at qualification ng posisyon, mahihirapan ka na kapag wala kang diploma. So, paano ka mag-earn ng malaking pera kung ang magiging trabaho mo lang ay hindi yung posisyon na gusto mo? Kasi ang mahad lang nga is diploma. So, doon sa part pa lang yun, medyo lamang na ang diploma. Pero meron din namang mga tao na may diploma na, pero hindi pa rin nakakapaghanap ng trabaho. It's either overqualified sila, or napanghihinaan lang ng loob na mag-apply, or hindi pa talaga sinuswerte. So, mapunta tayo dito sa diskarte. Kung ang diskarting binabanggit nyo dito, or minimension nyo dito, is yung pagninegosyo, pwedeng isa to sa pwede mong ipagmalaking diskarte mo sa buhay. Pero tatandaan mo na hindi lahat ng negosyo fit sa tao. Hindi lahat ng negosyo sinuswerte. At hindi lahat ng negosyo pumapatok. Masasabi mo lang na success yung negosyo mo kung 1 month, 2 months, 3 months, hanggang 1 year, pinapatronize pa rin yung negosyo mo, kumikita pa rin, lumalago, maraming branches. So, yun masasabi natin na swerte ka sa diskarteng pinili mo. Kasi marami din akong kilala na nag-try nga magnegosyo, pero sa kasamaang palad, tumatagal lang siya hanggang 5 years. Pinakamahaba na yung 5 years para masabi mo na medyo okay yung negosyo mo. Well, thank God din na yung ibang negosyo is umaabot ng sobrang tagal na hanggang ngayon pinapatronize pa natin na alam natin ng mga bata pa tayo, andun na yung negosyo na yon. Tapos hanggang sa nakalakihan na natin, meron na tayong mga anak, meron na tayong mga apo. Yon, swerteng negosyo talaga yon kasi umabot siya ng ilang dekada. So yun nga, going back, hindi natin pwedeng sabihin na dahil diploma yung ginamit ko, diploma na rin yung gawin mong inspiration sa buhay mo para umasenso ka. Hindi rin porket na diskarte yung ginamit niya is yun na lang din yung susundan natin. Nakadepende pa rin talaga sa sitwasyon ng tao. Bakit hindi na lang kaya natin pagsabayin yung diploma at diskarte? Huwag natin i-focus na pag sinabing diskarte is puro negosyo lang siya. Bakit hindi natin paglaanan ng panahon na mag-aral tayo? Diba? Tapos, kasi pag nakuha mo na kasi yung diplomang gusto mo, next step na lang dyan is paano ka magkaroon ng kumpiyansa. Pero diskarte na matutunan mo paano i-handle yung position na yon. Nagigets niyo yung point ko? So, wala sa diploma or diskarte nakasalalay ang buhay mo. Ikaw mismo ang mag-a-apply nito sa maayos na paraan. Bibigyan ko kayo ng isang example ng pinagsabay na diploma at diskarte. So, nag-apply ako ng call center sa BPO. So, dahil college graduate ako ng education, advantage ko na yon para sa kanila. So, doon sa qualification nila, medyo pasok na yung standard nga. Pasok na ako sa qualification nila. Alam nyo saan pumasok yung diskarte? Pinag-aralan ko kung paano nga mag-apply sa posisyon na as an agent. Alam nyo kung paano. Nag-research ako sa YouTube, nanood ako ng mga paano sagutin yung mga interview, paano gawin ang trabaho ng isang call center agent, tapos nagtanong ako sa mga kilala ko, paano ko i-enhance yung sarili ko as a call center agent. Yun yung discarding sinasabi ko. Na hindi porket diskarte, negosyo lang ng negosyo. Diskarte na mag-iisip ka ng paraan para palawakin at ma-enhance na kahit may diploma ka na, dapat marunong kang dumiskarte ng ibang paraan. So, yun lang naman at wala na akong ibang masasabi.